ay kilala nyo na kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... And find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course. Ang buot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Diwang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog, aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. At tandaan mo ako ang batas. Tangina. Pagkatapos sa ilang araw, hindi ko alam kailan huli kong tagal kong di nag-review, pero ito na ulit, yo. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, yo, aka Guidoong Rodriguez. Kamusta kayong lahat? Dito na naman tayo. Nandito tayo para pasayihin ang mga demanding na fans ng Flip Top. Yeah, kamusta kayo mga pare? Eto, alam kong solid tong battle na to, yo. Nung bago labas, ang dami nag-re-request. Nakita ko rin pagkatapos sa ilang araw, parang fuck, million kagad yung views. So, alam kong solid yung battle. Tingnan natin. At para lang din, alam nyo, pagkatapos nito, maya-mayang konti. Ay, hindi ko na siguro sasabihin. Hindi, sabihin ko na, puta. PNP namin ni Lipcram mamaya. Yan. So, gusto mo ipagkwentuhan sa akin ni Lipcram bago mag-finals? Tangina, hindi ko hindian yun, pare. So, yeah. Yun lang. Ito, simulan na natin, pare. Ito. Let's go. Darating tayo dyan sa event na yan, yo. Easy lang kayo. Papanoorin ko yung... hindi, wag ko na... feeling ko wag ko nang panoorin yung battle sa GL, no? Para ma-bad trip yun. Ayan na. Santana in the house, yo. Shoutout sa Flip Top Universe, yo. Sa Flip Top crew unang-una. Na syempre, yung mga namumuno dyan. Si Arik tsaka si Kev. Shoutout sa inyo. Sa Kalasid, kay Bill, Paul, Miao, Boss D, sa akin mga Uprising Brothers, yo. Ilustrado represent si Moki, maglalabas ng bagong album under Black Sonic.
Sa tingin ko, Puta, Visayas, I mean you. ito na yun, itong bonding yun. Enjoy, ramdam ko pala mag-enjoy yung mga tao sa mangyayari mamaya. Ayun, masaya na naman at syempre excited na makita ulit yung crowd ng Cebu. Ano siya parang laban ng mga dark horse daw, pero wala na akong pakialam sa mga bansag mga title na yan. Kahit yung mga champion, ang kwenta yan. Lul, Bitterness. tangin na mo. Walang kwenta mag-champion pero nag-isabuhay ka. Ito si Vitrum, tangina yan. Umingay lang ang akala mo mga opinion na kagad eh. Hindi, gusto ko lang sabihin na abangan nyo rin yung naglabas na ng 2 kanta ang Garote, bago kong paborito ngayon na music, no? Gawa ni Plasma, Crispy Fetus, tsaka ni Moki. So, yeah. Nakakamiss din makarinig ng mga ganong klaseng hip-hop, no? Ganong klaseng lyrics. So, yeah. Spatan nyo, yo. Hindi, joke lang. Tingin ko kung parehas namin ma-deliver ng maayos yung mga material namin, tingin ko magiging salpukan to, magiging magandang battle to. Kadadasan mo si J Black kumbaga mga naratibo, para evento sa gawing convincing, kumbaga emosyon ang ginagamit ni J Black. Ganon siya. Kumbaga bagong style yun, emosyon. Nakilala siya sa style niya na alam mo yun, parang direkta na may pagkakupal na matalino din, tsaka sa mga pinaglalaban niya din. At believe ako dun sa part na yun. I-comfort ko si J Black kasi iba emotion bars eh. Kaya tatapat ako ng mga careful bars yan. Labo, ayun. Ganun pa rin. Tulad ng mga iba kong paghahanda, pumili lang ako ng mga angulo. Nirank ko lang sila, yung mga angles na yon, kung ano yung pinaka susugalan ko na angle, ano yung susulatan ko na angle doon. Ganun pa rin. Ayun kay J Black, ayan syempre solid na yan tropa. Pero this time, bahala ka na sa mangyayari mamaya. Kung paano papatakan ng luha yun. So, ayan. Yo Vit, tropa, isa sa mga tropa ka na mula pa nung nagsisimula ako dito. Mabait na tao yan, si Vitrum. Kupa lang yan sa stage. Pero yeah, good luck sa atin tol at welcome dito sa Cebu. At yeah, love ka namin mga Bisaya. Binabati ko rin mga nanonood dito na tropa, si Mel ng Arcadia. Yo, what's up? Spatan nyo Arcadia. Hardcore, metal, bahala na kayo kung paano nyo gusto i-label yon, pero solid. Kumbaga, bottom line, solid na mabigat na music. So, yeah. Pang-anim na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat mga Joey, kabanda ko sa The Munchies. Yun, lalabas pa rin yung The Munchies. Ewan ko kung kailan, pero lalabas yun. kasama natin. Iba pa rin pag live. Flip na pagigay para sa parating natin battle. Yeah. Shoutout sa lahat mga represent collab. Sila Bagsik, Yung mga nanonood. lulupit na disenyo ng Dark Horse Clothing at inihintay nga pala natin yung disenyong parating mula sa kanila para sa susunod na represent collab. Shoutout sa Real Jokes, High Minded Crown, Rapolo, syempre John Leo, Tata, Linya Linya. Nga pala, mga taga Cebu, no? Fuck. Nakikita ko yung nangyayari dyan. Shit, sana okay lang kayo. Mga tropa ko dyan sa Cebu. Grabe nangyayaring baha, no? Grabing wala, sana lang nasa ayos kayo, pare. Gusto ko lang i-share, no, na nakikita ko ngayon na nagpo-post sa mga tropang battle MCs ng mga pang-bid. Kumbaga nag-auction sila ng mga ginamit nilang damit, apparel, whatever, para pantulong sa Cebu. Sana suportahan nyo, pare. Yun na lang pinakamagagawa natin, magtulong-tulungan tayo, di ba? Dahil kumbaga wala masyadong tulong na nakuha sa gobyerno, so kailangan natin maging gobyerno para sa isa't isa. Isa rin, no, na realization sa akin na parang fuck, nakikita ko na kunwari si M-Zite, yung sinuot niya nung finals niya na sombrero, binibenta at maganda yung presyo na so far nung huli ko nakita. Sino pa ba yung nakita kong ganon? Basta ganyan yung mga suot nila,
Si Manda ata meron ganun. Context lang pare. Ewan ko, siguro wala lang talaga akong pake sa mga gantong bagay nung panahon na active pa ako sa pagbabattle o kaya nung sa Pilipinas pa ako. Yung kunwari suot ko nung unang finals, nung parehas na finals kay Mel Christ tsaka kay Romano rest in peace yo. Tangin na, laging pambahay lang ni Mrs. yun. Laging pambahay lang yun pare. Yung may mga sinuot ako 1 out of 1 na sombrero o 1 out of 1 na damit. Puta, yung polo na suot ko nung battle namin ni Delo. Sa tingin ko binenta ko yun sa garage sale ng 100 pesos. Kung nabibenta nila yung mga yon ng ganong kataas, parang naisip ko lang, parang tangin na, no? Kung hindi ko binenta yon ng ganon, kung tinago ko at binenta ko ng tama, pera yon, di ba? Pero, wala eh. Kumbaga, ewan ko, medyo sa pagkatao ko, medyo hindi talaga ako masyado, wala ako masyadong paki sa ganon. Ewan ko kung, hindi ko alam. Basta wala lang siya sa akin. Dahil ko pinamigay na sombrero bago umalis, damit. Ganun lang. Mga sinuot ko ng battle. Sa mga special na okasyon. Diba? Parang ngayon, nakikita ko yung ginagawa nila na ganun. Parang fuck. Pero meron akong konting memorabilia. Pinatago ko kay Arik. Yung, basta, lalabas na lang yun kapag kailangan ng tropa ng dagdag pondo para sa kung ano man or kunwari sa ganyang, ewan ko, basta meron akong iniwan sa kanya na ilan. Hindi siya damit. Memorabilia siya pare, na sana kapag dumating yung panahon na naramdaman namin ni Arik na kailangan ibenta, sana suportahan nyo dahil yun yung sinabi ko sa kanya, Arik, tago mo to. Kasi sinasabi, hindi, dali mo yan, pare. Tapos sinasabi ko, hindi, tago mo. Kapag may nangailangan na tropa, ibenta natin, pantulong. Yun yung ano ko sa kanya. Nari, may nagkasakit, di ba? Kasi, kumbaga Pilipinas alam natin. Sabi ko sa kanya, parang, isa sa rason kanya ako pupunta sa Canada, dahil sa medical. Dahil, ayoko yung pakiramdam na gano'n, na kukulangan ako, alam mo yun. So, alam ko yung pakiramdam sa Pilipinas. Nagkasakit ako dyan, inoperahan ako dyan, alam ko. So, meron ako iniwan na gano'n. Pero pinagbahala ako na kay Arik yun. Bahala na siya. May dalawa o tatlong memorabilia yan, pare, na special. Yun. So, tingnan natin. Pero yun, kung masusuportahan nyo yung mga MCs na nagpapa-auction ngayon ng mga kung ano-ano para pantulong sa Cebu, puta, sobrang solid kayo. Kung masuportahan nyo yun, kumbaga, yun yung, doon natin makikita kung gaano kalakas ang flip-top community talaga. Diba? Sa oras ng mga pangailangan. So yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi nagulat ako sa mga post na gano'n na parang, fuck! Sombrero worth, kunwari, nabenta na, ang so far, ang highest bid, parang 7,000, parang shit! Nakakatuwa, di ba? Na pwede siya. At for a good cause karamihan. So, Stig, magtulong-tulungan tayo, lalo sa oras ng pangangailangan, lalo sa oras ng kagipitan at delubyo, set aside muna yung differences o kung ano, yun lang, magtulungan. So, yun lang. Lahat ng tropa na bumiyahe, high mind sa banggit ko na. Binabati ko si JR. JR Nerio. Lahat. Tangina. Sa kanan ko, Mandaluyong, Cavite, represent para sa inyo. Isabuhay 2024 finalist. Mag-iay tayo lahat para in Fitrum. Sola, kakabobo, monopolyo, pati panguloy na mumuro sa mga pondo. Sanggala naman, lagi ng ganyan, kahit saan ay pinapadaan ang kaunlaran na walang karapatan ng kalakan ng mga mamamayan.
Dapat sumindi ka bago mag-record. Vitrum. At sa kaliwa naman, Lapu-Lapu City represent para sa inyo 2021 Champ Isa Buhay Champion. Yeah! Para kay Jay Black. Champ! The champ is here! The champ is here! Yeah, Jay Black, CAL, SSWB, Kalayla Hoops. At gusto ko lang batiin si Jikoy ng happy birthday at sa kasal nila Brian at Coco Naseo. Sorry di ako nakarating June 28 kasi may battle din kasi. Yan, Dark Horse Clothing. Yeah. Shoutouts Unhinged, Ulap, RX. Binabati si Mavio. And syempre, happy birthday kay Jekoy. Nanalo ng Coitos, si Vitrum. Pili niyo mauna. Tapik si Jay Squad. Black. Oh. Gubat 15, tig 2 minuto. Let's dapat go. Gubat 15, pakinggan natin unang banat. Jay Black. Let's fucking go. Rarara! Huling kabanata, ako'y minama ng kapwa Bisaya. Sumobra yata, aking awa at pagsasawalang bahala. Mas napahaba, papagtataya kaysa paghahanda ng mga talata. Alam kong di yun tama, kaya bilang bawi itong goddamn, papakitaan ko ng aking pagkayawa. Gubat game! Galit. Kaka-tryouts ko lang kagabi. Tas Vitrum na agad ngayon. Ang swerte ko naman mga pre, kalaban ko agad kampyo. Palakpak. Bakit tryouts? Dahil the night before ba yung sa kanila ni Sinigtala? Hindi ko sure no? Hindi ko sure. Okay. Well, Baka natin si Vitrum. Kasi sayang, isang boto na lang kulang kampyon na si Loco. Isa ako sa may kasalanan kasi di ko siya naboto. Yung ibang hurado, di na para pangalanan ay basta mga bobo. Kasi kung siya nanalo nung gabi na yon, siya sana ang pangwalo na kampyon ng Rapolo. Seryoso? Si John Leo nag-anunsyo yung panalo, di ko ramdam. Di ko ramdam. Yung current na tropeyo na kay Campo, dapat goddamn. Sineryoso, dinigago, yung komentong mga ganyan, tatalunin pa yata ako nito sa iyakan. Iyakin! Kasi siya yung tunay na iyakin, kasi yung sakin, uma-acting lang ako. Real talk. Uma-acting lang ako. Pero tangina ito, gagi, totoo. Napanood ko ang mga interview mo, sabi sa comments, panalo daw talaga ako eh. Akin daw talaga eh. People's champ daw ako eh. Ayaw lay. Ayaw lay. Oo, ayaw lay. Sa Tagalog, wag magsinungaling. ano ba ibig sabihin na ayaw lang sa Bisaya? Dala ko yung mga totoong pasabog, men. Makikita nyo kung gaano to kagaling. Saktong pare-pareho lang yung comments, iba-iba lang name. Di ba kayo naaaning? Di nyo ba napapansin na yung mga nagko-comment ng pabor sa kanya, sila-sila lang din? Ang kulit ng ng pag-bend ng rhyme ni Jay Black kanina pa eh. Bago pa yung finals nyo ni GL, inyo na yang ginagawa. Kaya nga yung mga haters ni GL dumami bigla. Tapos mga fans pa na walang ya, nasasabay sa majority. Sinamantala nyo ang mga Pinoy merong herd mentality. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang nangmamanipula na kung yung mga inaani mo ngayon ay galing troll farm pala. Si Ichigo naging halo, si Eren naging titan, si Tanjiro naging demonyo. Ano, gets mo na ba?
Sobrang galit mo sa mga buwaya, di mo na namama, laya na naging politiko ka na pag nangangampanya, ayaw lay. Buwaya, ayaw lay, Itatapat niyo yung pinakamaangas na Gen Z sa pinaka-unpredictable na millennial? Talagang GG pag kumatok yung katok ko sa mental, katok ko sa... Kumatok. Yung sa mental. Parang gano'n, no? Nakalimutan ko yung eksakto pero gusto ko yung line. mental, tanggal pa yung dental, wala ako sa mood magpatalo sa epal, baba, haya ng bala, oo, flood pati rental, kahit magtulong pa kayo ng kapenpal at boyfriend mong si Ultimate, sabay ko kayong i-facial! Sino sumugal sa kanya? Congrats! Talo kayo! Bigla lang naman tong lumakas nung lumabas yung bagong ako. Ginaya mo lang si J Black, bro. Huwag ka masyadong ano. Di tumatanggap ng pagkatalo ng mamanipula ng tao. Tangina, idol ako. Kaya huwag ka feeling special. Manggagaya ka lang, tropa. Aktivismo ni Balakid, sigaw ni Aklas, tas akin na yung aura. Sa aming tatlo yung droga. Tas yung buhok, player ng Dota. Sa aming tatlo yung droga, tas yung buhok, player ng Dota. Hindi ka salamin, babasagin ka lang at mosaik ka na obra. Pero kung salamin ka man, bro, convex mirror lang to. Dahil ang nakikita ko sa'yo ay maliit na ako. Pwede ding side mirror sa magkabilang parte ng sinasakyan ko. Ngayon ipakita mo sa akin mga nalampasan ko. Wala akong pagnanasa, magpakita ng awa sa harap ng mga tagahanga. God damn ka lang bata ako, lihiti mong bisayawa. Astig din na mas siksik ang rhymes ni J Black dito sa first round, no? Parang hindi ko sure kung ganyan siya ka rhymer sa mga previous battles niya. Tingin ko hindi, no? Pero ngayon parang binigay niya talaga na solid. 415 pare ang first round niya. Minus 113. So, sabihin mo ng 3. Bigay mo na sa 350. 302. Okay, sige. Mag-i-exact tayo. 3-minute round, no? So, parang ganon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bigyan ko 8 points in first round ni J Black. At 302 o at 3 minutes. Di ko siya naboto, pinuntosan ko yun, tatalunin sa iyakan. Nilaglag na niya yung sarili niya. Alam niyang gagamitin sa kanya yun, nineutralize na niya. Parang ano na yan, common trick na yan. Pero pinuntosan ko, kumatok yung sa mental, nagustuhan ko, basta parang gano'n, nagustuhan ko lang kung paano niya ano yan underappreciated yung mga ganyang pwede mo sabihin filler, di ba? Pero magandang filler. So, yun. Idol ako, tas yung player ng Dota, tas yung parang obra, babasagin na obra. Maliit na ako, yung sa salamin, no? Tsaka yung nalampasan ko, side mirror, ganun. So, iba yung delivery, mas tad-tad sa rhyming, siguro mas ramdam din niya na teritoryo niya, kanya mas gigil yung delivery niya. Pero basta yun, 8 points first round ni J Black. Spatan natin ng round 1 ni Vitrom. Hindi raw niya ako binoto. Sabi ng kawawa, gago, ano bang pakialam ko sa boto ng Bisaya? Totoo yung mga tao eh. Tsaka, yung binabanggit niya, sobrang absurd. Herd mentality, mosaic, fuck you, nerd! Saan nga ba ng oras? Visit to! Hoy, champion ka ha? Sana naisip mo?
Kasi ako, di ako champion. Mas malaki lang TF ko. Pagkatapos ng finals, yung karir ko, alright. Kasi Bitrom sa Visayas, Bitrom worldwide. Yeah! Worldwide! 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 Nung sinet yung laban, sinet pa ako neto. Nakakainis. Ano, para tropa, walang kupal? Fuck you, Bisaya, bitch! Pero walang kupal. Creative aking pandidis. Kasi tignan siya, oh. Mukha siyang bumoto ng 2 party list. Di mo akala i-convince sa tropa ang manlalaro ka? Ang dapat mo i-convince yung mga tao kung talaga bang champion ka. Hindi yung magka-chat ka pa, tangina, parang gago ka. Parang rookie pag may laban ng sasay ko pa. Ano na? Hindi naman gago ang bala ko sa banatan. Ito yung laban ng champion dapat versus champion pala yan. Sayang yung line end kung mas maganda yung ginawang tono o delivery ni Vitrom no? Parang ginawa niyang champion pala yan. Imbis na champion pala yan. Alam mo yun, parang ganon. Akin lang yun. Yun lang ulit. Kailangan ko ulitin. Itong mga nandito sa channel ko, akin lang yun, pare. Kumbaga, So pinag-usapan, talagang bumakat, mga tao tumalak. Ikaw champion di matandaan, ganyan ka tumatak. Nung natalo kay Mo, tag-isipan ng upuan, yaking pano. Nung ako natalo, wala nagbago, buhat pa rin bangko. Tangina mo, PSP yung laro, wala ka pang trofeo ng display. Ikaw lang yung MC nanalo at natalo sa replay. Kaya walang trono yan kahit may kampyonato. Pero merong upuan na sisipain pag matatalo. Iyak pa gago. Pumatol sa upuan ng puta. Kaya di ka MVP o season player. Bakit? Kasi bangko ka. Nung umiyak, nilapitan ni Sak, kinausap para serious. Putya ka, kung ako si Sak, bibigyan kita tissues. Igisipahan ng upuan. tissues eh. Yun ang sabi sa issues. Eh, tanga mo. Kung ako natalo doon, sisipahin ko si Pebos. Nakilala puro iyak. Di mapatahan even if they try. Walang ibang identity. What a fucking lame guy. Tapos rap name niya may J. Generic na name by. Yung iba J Skills o J Flag, siya naman si J Cry. Sineta mo pa si Pistol na style na hindi mahirap. Ikaw nga puro emosyon lang para sumikat. Wala ka rin namang inambag dito sa fucking flip top. Tanginang genre yan no? Crying hip hop. Naupay na lang kulang eh. Ilan na kami nag-rhyme ng flip-top sa hip-hop. Parang, wag nyo nang gamitin yon yo. Ilan na kami nun? Di ko ma-enjoy yung mga laban mo sa aking mga pastime. Puro emotion, walang punchline. Puro iyak pagtalo na. Diyan ka lang nasanay. Mga talo niya, pampisayang trahedya. Puro landslide. Gago. Never ka nagkabate na nagyayabang ka sa round. Puro ka project ng insecurity para maawa lang ang crowd. Kaya lagi kang nagtatanghal. Kasi babad ka na sa doubt. Eh kung hindi ka sana emotional, matagal ka na sana proud. Ako, finals ko, solid na patunay. So humihinto yung time kapag humihinto yung left na timer kapag umaandar yung right, no? So hindi lang 3:02 dapat si kundi 4, parang nasa 4:15 ba? Ganun, 4:15
Yung first round Na niya kahit matalo, walang halaga. ni J Black. Na mahusay, di na binabase sa ginto ang lahat ng mga kulay at ang di nyo nagawa bilang champ ng isang buhay. At di nga ako champion. Kaya ano Apex? Battle tayo minsan. Ano Apex? Battle tayo minsan. Ulol, wag na. Pero dapat mo itong pamarisan. Kung iyakin ka rin at kailangan kang pakinggan, eto si J Black Tol. Pwede mong kaibigan. Fuck you! Si Vitrum, lumabas na rin yung sungay eh, no? Iba rin nagagawa talaga ng isa buhay eh. So tapos na? Tapos na yung first round niya, no? Mas maikli yung oras. 3:12. Doon pa lang, panalo na siya. Mas mahaba ng 1 minuto si J Black pero definitely mas marami ako na lista kay Vitrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points, yo. Nagustuhan ko yung TF ko, rebut niya. So, laki TF ko, parang gano'n, no? Worldwide, kung paano niya ginamit. Alam ko, ginamit na niya yun sa isang battle dati. So, ang ganda rin ng pagkakagamit niya ulit. Ay, hindi ako sure, pero pakiramdam ko lang na ginamit na niya ulit. Pero, 2 party list. Kung talagang champion ka, tas yung champion pala yan. Tas buhat pa rin bangko. Nanalo't natalo sa replay. Pinuntusan ko yon. Tas yung bangko ka. Sisipain ko si Phoebus. Ano rin eh. No? Ang likot din ng utak ni Vitrum yung mga ideas niya. No? Crying hip-hop. Tas yung walang punchline. Puro landslide. At pwede mong kaibigan. Yun. So, yeah. Mas gusto ko delivery ni J Black. Mas crispy, crunchy ang delivery niya. Pero yun nga, material wise yun, mas maraming kumonekta kay Vitrum, no? So, tingnan natin round 2 ni J Black. Kakamiss na rin yung mga ganyang pormahan na shorts lang eh, no? Dito, well, kapag summer dito pwede, pero bihira na ako mag-shorts dito sa labas, pare. Ang ina. Lalo ngayon, ang lamig na, putang ina. Kaya medyo ganito rin boses ko. Para ako magkakasakit nung isang araw, putang ina, lamig, yo. Trip nila ng kupal, mahal ka nila. Anong champion dapat? Pinatunayan mo lang talaga na iyakin ka talaga. Tangina, nagtapon daw ako ng bangko. Pareha naman tayong inis kay Phoebus. Kaso ikaw sa Reddit ka naghakot ng issues. Tangina, galit na galit ka sa mga ano pero ikaw yung mga angles mo, fake news. Tangina, wala ka naman nung event Tangina, nagbasa lang sa Reddit, tangina. May angle na agad. Tangina mo, nerd! Astig yung mga gano'n na bara, no? Yung mga parang nasa kalye lang nahirit. Nag-chat daw ako sa kanya, sobrang busy ko nga, di ko nga nireplyan mo yung mga bumili na ticket. Real talk na. Kung inong yun, insecurities, ikaw nagmamatapang ka lang kasi ang lungkot ng buhay mo. Yung sinabi ko na yon sa round 2, lagyan natin ng kulay to. Round 2 game! Kakatapos lang ng Mother's Day, Father's Day, binati nyo ba mga parents nyo? Buhay man o patay, sila lang yung nagmamahal sa atin ng totoo. Kaya suklian nyo ng sobra-sobra, huwag kayong magkukulang.
Napakaswerte niyong andyan sila, yung iba dyan walang magulang. Napulot ka lang daw sa basurahan. Puta, ang lala nun. Yung iba, pinahid lang sa kumot. Siya, binuhay talaga para itapon. Tang ina. Nag-iisip ng rebat si Vitrum. Kita nyo mga tatuko? Nasa duguno. Pinanganak ako para mag-champion. At yun ang pinagkaiba natin kasi ikaw, pinanganak ka para itapon. Tinapon ng mama at papa yan. Pero alam mo, umasa ako na si GL sa'yo'y baon, nagkaroon. Ako ng pag-asa nung nakita ko paano ka naghamon, ta sa finals, ipapakita mo lang ganon? Excited pa naman ako tawagin kang ganap na champon. Champon, champion na ampon, aray ko! Trip mong maging si Sasuke? Kitil sa akin yung pamilya mo. Magubusan tayo ng lahi, ano? Huwag na lang pala, lugi ako. Baka Uzumaki Naruto. Kasi nung pinanganak siya, yung pamilya niya di niya kilala. Tapos magkagibunshin ka, at least naranasan mong may kamukha ka. Di mo pa nasan mag-family day sa family park, puta ang lumbay. Yung family tree mo ba'y isang tangkay ng malunggay? Barumbado umasta. Talagang lahat papatulan niya. Kaya na-trigger siya nung high school, pinatawag ba naman magulang niya? At yan ang dahilan kung ba't sa rally siya sumusugod. Tunay na anak ng lansangan sa kalsada kasi siya napulot. At doon siya humuhugot sa kakulangan sa pamilya niyang pinagdaanan. Nakikibaka para sa inang bayan tong batang may inang hindi siya pinaglaban. Kaya yung galit at poot, hanggang ngayon ay baon niya. Kasi may mga tumandang patapon ng buhay. Siya, kakabuhay pa lang, tinapon na. Wala kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Ang dami mo namang sinasabi. Palibhasa ikaw, yung katawan mo napulot lang sa kalye. Tuwa yung mga tao eh. Victim blaming, no? Pero biktima lang din naman siya. Na mas gugustuhin pa sanang pinahid na lang sa kumot at naging man siya. Kasalanan to ng irresponsable niyang ama't ina, kaya ang masasabi ko, baka nanonood sila, putang ina niyong dalawa! Lumaki siyang bastos! Sa bata, Hindi ko alam kung totoo na gano'n ng background ni Vitrum. At yun nga, sa totoo naman, hindi naman siya importante sa battle rap, no? Pero, yeah, respeto sa mga tao na lumaki na iba ang environment, no? Kumbaga, hindi traditional. Doon pa lang, simula bata ka, meron na kagad challenge sa ganun eh, no? So, yeah, ewan ko. Hindi ko alam kay Vitrum nga kung gano'n ang ano niya. Sana hindi, di ba? Sana, pero kung ano pa man, respeto sa lahat ng tao na lumaki sa hindi perpekto na environment. nila ni Deo, isang round niyang pinanindigan na wala daw talagang Diyos. Okay lang naman. Paniniwala mo naman yan, boss. Pero ba't iyakin ka pag yung ideolohiya mo na nababastos? Perpe ka? Uso lang si Malupito na yon, kaya naaastigan sila sa kakupalan mo. Pero marirealize din nilang wak ka. Bigyan mo pa mga 3 laban to.
Isa kang anay, isa kang peste, hindi ka bagay sa larangang to. Andito ka lang para ipagpilitan na tama yung mga pinaglalaban mo, ano? Kasalanan nyo to. Tingnan nyo anong nangyari. Wala nang respeto sa patay, relihiyon, pati babae. Gwapo daw si pare. Yan ang laging sinasabi. Di niya alam na yung kaya ibalanse, yung physical, mental, spiritual at pinansyal ang tunay na poging lalaki. Ano? Kasalanan nyo to. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging aktivista. Kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging ganap na ateista. Kung di nyo siya Anong problema mo, J Black, sa belief na gano'n, di ba? Parang mas... tinapon, malamang di niya naisip na inimbento lang ang Pasko ng mga katapitalista. Totoo naman eh. Well, ano na yan? A different conversation, di ba? So, sige lang. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang na-feel niya regaluhan tuwing Pasko at kasama buong pamilya. Hindi effective eh. Hindi siya effective para sa akin. Parang, yaman mo na. Emosyonal no. Wow, magkusyana. Ha? Ano? Katumandamay ng pamilya Vitrum, merong kabuluhan. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang kaululan. Di ba mahilig mandamay ng pamilya to? Yan ay aking naiintindihan. Pinatunayan mo lang sa akin na naiinggit ka lang. Isang anggulo lang, isang round. Pero mga sinabi ko'y tunay to. Anggulo na alam kong masakit para sa'yo kasi itong anggulo na to, ang dahilan kung ba't anggulo ng buhay mo, pare. Hindi effective sa akin yung pinunto niya sa round na to, no? Dami siyang butas para sa akin. Bigyan ko na 4 points si J Black at 5-minute round, yo. So 459. 4 points. Yun. So siguro mataas yung, kumbaga, maaring sa ibang MCs effective yung angle na yan o yung round na yan. Sa akin hindi siya personal para sa akin kay J Black. Hindi ko ayaw pero hindi ko gusto yung ganung angle. At pangalawa, maraming butas para sa akin yung round na yun. Kumbaga kung debate o argumento, ano siya, weak yung argument ni J Black dito, no? Binuhay talaga para itapon. Yun, creative yun. Yung lugi ako pagdating sa ubusan lahi, no? Tapos yung malunggay, isang tangkay na malunggay, parang ganyan. Tsaka yung anak na lansangan. Yun lang pinuntusan ko doon. Everything else para sa akin medyo butas eh. Kumbaga, kung tipong sino ba ang pwedeng, alam mo yun, malakas mag-rebut na alam mo na hindi mag-a-agree sa mga sinasabi ni J Black. Puta, kaya mo i-flip talaga buong round eh, no? Parang sino ba? Sino bang pwedeng, wala akong maisip ngayon na gano'n, pero yun lang, parang yung mga piniling angles talaga ni J Black dito. Hindi siya bulletproof. So, tingnan natin round 2 ni Vitrum. Tapos kumamay. Yun eh, no? Tapos kumamay. Tangina J Black to, no? Ba ng oras? Oh my God, legit! Kung champion ka talaga, labanan mo ko isa buhay time limit. Tsaka, pinatapong tayo ng angle ang pangit ng narrative. Okay lang maging ganun, at least di ako lumaking ayasib.
Narrative, ISIP. Tsaka ano, kagibunusin daw. Gusto mo yon, Os? Pag ako nagkagibunusin, gagabangin ko yung asawa mong si Rosa. Na, damay gusto eh. Tangay nagsimula siya. Kaya damdamin mo, tanga ka. Ayoko pa sanang bumatel. Pero ang kulit niya, Enigma. O sabi ko, basta champion, para malaki yung kita. Kaya binigay siya, yung lumaban sa ibang liga. Pumunta PSP para ipaglaban ng flip-top. Wow, aktivista! Ikaw din eh. Bobo lang eh. Tangina ka. Tangina ka. Parating mo kang pera hasta ang white knight ka, tol. Para yung puso mo maramdaman na magkakatol. Ulol, kung seryoso ka, di sa cloud naghahabol. Dapat alam mong ang flip-top di mo kailangan ipagtanggol. Kwanggol! Yung Wango. pinagalaban mo, nakaririndi. Yung kampanya mo, na sarili lang nagsisilbi. At ako, di man kampiyon, ako yung legit MC. Lumaki yung TF ko nang di ako nagagamit ng PSP. Ba, nagpakatibak pa si Gago, umiyak sa mga tao. Eh, bayad yung karapatan mo, huwag ka magreklamo. Pero at least sa PSP, may pinakita kang bago. Alam niyo yung signature style niya, pumirma pag natalo. Kaya wak mong anggulo, wag mong mahilit iho. Lalabanan din kita, PSP. Prinsipyo sa prinsipyo. Ano, trip mo? Lika dito. Huwag kang bababara sa aktivismo. Kasi kahit sa hip-hop piece mo, isa kang tangang Pilipino. Kasi bakit? Bisaya, pero endorser ni Isko. Gago ka di ka. Hindi rin effective sa akin yung angle na yan. Kasi parang mo sinabing Pilipino ka so hindi ka dapat mahilig sa rap eh, di ba? Parang ganun eh. Nung eleksyon, kinuha, nung nag-champion sa liga. Puta kahit anong pabida, walang pagbabagong nakita. Walang bagong storya. Bisaya, katulong ng taga Maynila. Di ba? Bisaya ka daw. Eh, pati si Pacquiao. Abay, gago na to. Sa bagay, flip-top tayo. So Vitrum, dahil Kabitenyo ka, Remulla bang binoto mo? Ang people's champ dito, ako. Kaya support mo ako pag tumakbo. Ito kasi yung plataforma ko. Kung Bisaya kayo, lumayas kayo sa bansang to! Joke lang! Pero kita mo naman, ginago ka sa harap ng iyong kababayan. Walang kakaharian pag kalaban mo yung goddamn! Pantay tayo kalagayan, pero ibang usapan pag sa bayan. Walang lahi, walang wika, ang meron dito, pamantayan. Petrom Kabisayaan! Kung ka na to, brother, at kahit ako na yung papatay sa mga legit colonizer, talagang totodo ko, brother, walang lugar na magmamater. Tangina kahit sa Africa, kaya ko maging Black Panther. Fuck you, Strokes! Diba? Fuck your title, fuck your crown, get down in the dirt. Fuck the barrier, fuck the crowd, this is my fucking earth. Fuck Bisaya, fuck Mindanao, and fuck all your turf. Walang home court, home court, home court sa Bitrom of the world. Bitrom worldwide, kahit sa ang isla mapipilit, lahat ng napagang teritoryo may haring nasa bingit ng kamatayan. At kung meron man kayo naisip, pagkatapos ko sa Visayas, tangina mo 6th Street! 4 points din no kay Vitrum no, yung ISC Rebat, Prinsipyo sa Prinsipyo, Black Panther,
Vitrum of the world. Binigyan ko yon. Definitely mas maikli yung oras ni Vitrum din. So, nakuha na niya first 2 rounds, no? Yeah. Yun lang. Oh! Di daw kailangan Teka. Lilista ko lang. Round 3. J Black. ipagtanggol yung flip top. Pero isa ka sa mga tira ng tira dun ah. Di ba? Hindi nagmukha kang tanga. Ako, di ako tumira ng wala talaga. Pinuntahan ko sila, sinabi ko talaga kay Pibos, mata sa mata. Okay ng inang to. Vitrum Worldwide, kaya pala pinakyo mo si Andrew. Kasi nanakawin mo yung apelyido. Okay. Sabi mo, mga taga PSP WAC MC. Ulul, inggit ka lang talaga. Kasi di ba, sa break it daw ni Looney, umamin ka, nalalaban ka din doon sa tamang halaga. Di ba nga, inarbor nila, yung mga MCing may pangalan na, insulto lang talaga sa'yo kasi hindi ka inimbita. O sige, kayo na yung tunay. Pero mali kayo ng paratang. Dahil ako yung lumabas para yung teritoryo ipaglaban. Parang OFW lang, handang makipagbuno sa kapalaran. Kung tunay lang ang mananatili, yung nakipagsapalaran, yung matatapang. Ano? Pag may gusto ako sabihin, di mapigilan ng bibig. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang parinig. Puro megaphone sa bibig. Pero kahit magsisisigaw ka pa man dyan, tunog malakas ka lang. Ako malakas talaga pag pinakinggan. Pero kung di nyo alam, basketball player tong si Vit. Ang lupit mag-fade away. Malarukawa yung galawan. Talagang pwede pang display. Suki sa palarong bayan. Siya yung MVP everyday. Palakpakan naman natin si Vitrum. Kasi na-draft na siya sa NPA. No pets allowed yon. Isa sa mga legends na nandito. At mukhang bagay ka doon. Kasi feel na feel mong maging hero. Pogi ni amigo. Talagang pwede Shoutout sa NPA, kay Hero. Flip Top Live, yo. By the time na i-upload ko to, hindi pa nag-flip top live sa Manila. Sa lahat na nanonood, sana pumunta kayo doon, pare. Bamboo de Pastola, Looney, Glock 9, NPA. Ay, sa Cebu lang pala ang NPA, no? Sayang. Keja, Chemical Alley. Hindi ko alam kung ang NPA tsaka si Mr. Lefty babiyahe ba pa Manila rin. Hindi ko sure, pero kung ano pa man, sana manood kayo. Sobrang solid ng hinanda ng flip top para sa inyo yun. Hindi laging may ganun. Maganda ma-experience yun, yo. artista. Kaso ang laking red flag, parang watawat ng komunista. Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police! Yan ang lagi niyang sinasabi, Chong. Lakas mag-generalize ng profesyon porque wala siyang ganon. Kung i-red tag kita ngayon, kahit aktivista ka lang talaga, mapa-red tag o pag-battle kay J-Black, manganganib ka pa rin, walang pinagkaiba. Bakit ba? Takot na takot ma-red tag tong batang to. Inong panahon ni Duterte, panay adik o tulak, pinaparatang mo. Mas dapat ka na matakot, bro. Kasi ako nakalaban mo. Ayaw mo ng red tag, eto. White tag, lagay natin sa paanan mo. Kanaibot lang sa til, sa patay ba? In-explain eh. May mga tama naman sa pinaglalaban nyo. Si Balakid nga, ginagalang dito.
Pero ikaw din ang dahilan mismo kung ba't pumapangit tingin nila sa aktivismo. Pagkakapantay-pantay, tas kupal sa mga rounds, hoy! Tangina mo, tamod ka ni Kahir, piko na ako sa'yo, boy! Kung kayo may NTFL kak, kami may PIDEA. At kaya ka delikado, Repa, kasi pareho mo yung problema. Minaman-manan ako kasi kinalaban ko yung gobyerno, legit. Ulul, asset lang yun, di ka pa daw kasi nagre-remit. Sa flip-top ka magsusulong ng aktivismo? Eh mga kupal yung taong andito? May mga rapper na nanghihipo, may gangster at may bisyo. Si Enigma nga, in check. At pinagkakakitaan kanya mismo. Ngayon, anong pakiramdam na na-realize mong pinapalamon ka ng kapitalismo? Nandito tayo sa battle rap, tapos makakarinig ako ng rapper na kampe sa kapitalismo, no? Parang dapat pare-parehas nating sinusubukan labanan yun eh. Tangina eh. Ay, well, ganun talaga, no? Ano siya eh, napakalaking yun nga eh, isa na namang conversation yun, you know, tungkol sa kapitalismo at hip-hop, no? Na ako, personally, hindi ako sang-ayon sa sinabi ni J Black tungkol doon. Pero, ano yan eh, parang relihiyon yan eh. Hindi mo may expect na lahat ng tao magkaparehas mo ng tingin sa mga bagay-bagay, no? Pero, parang ako kasi mas nasa side ako na kapag kampi ka sa kapitalismo, parte ka ng problema. I don't think na pwede natin i-consider na ang flip top eh pro-capitalism. Alam mo yun, parang kanya kayo kumikita ng ganyan bilang MC ngayon dahil sa flip top eh. So, ano siya eh, parang basta eh, malawak na usapan siya eh, no? Na ako lang hindi ako nag-agree na kapitalista ang flip top, yo. So, kung pinaglaban mo ang flip top sa PSP pero sinabihan mo ang flip top ngayon na ganun, parang pinaglaban mo ba talaga ang flip top? O nagsasabi ka lang na kung ano-ano para lang sa battle, 'di ba? Parang ganun siya eh. At yun eh. Isa sa mga touchy na subject yan eh, kapitalismo. Kanina tinalakay niya round 2, relihiyon, tsaka alam mo yun, medyo yun yung mga shackles na nilalabanan natin sa hip-hop eh, bilang creative eh. 'Di ba? Bilang artist, bilang musikero. Tapos kumbaga kung paano mo siya nilatag, parang parte ka ng sistemang yun eh. 'Di ba? Ganun eh. So, ang hirap lang puntosan para sa akin. Yun siya dahil hindi eh. Alam mo yun? Tama naman ang lumaban sa nang-aabuso. Ano ba yung pinipili natin na kulay? Pero pagka dumating na yung sundo mo, di mo na madadala lahat ng yan sa hukay. Ang maiiwan, mga alaala. Magsisilbi tayong aral bilang patnubay. Maaalala ka bilang talon ng reklamador habang ako yung nagsumika para manalo sa buhay. Lumaban ka, Bitrum. Umalulong ka sa kalsada. Bumagyo
Bampi sa sistema yan si J Black, yo. Oh, di ba? Malada sa alin yan, pinagtanggol niya ng reliyon. O bumaha pa, makulong o mabasa ka, gumulong ka sa grasa, isulong propaganda, lumaban ka sa puwersa na alam mong hindi mo kaya. Sa tao lang din nagbuhat ng ideolohiyang pinaglalaban mo, bay. Yun di ba? Tapos ngayon, ganyan ang sinasabi, sa tao lang din lahat din ng sinubukan mong ipaglaban sa tao lang din. Di ba? Kapitalismo, reliyon. So, ang daming parang contradicting din yung mga sinasabi ni J Black dito Pero ang tanging politika dito sa gubat, ang marunong makipagbagay yung buhay. Walang silbi yung komunismo sa parte-parting bangkay. At patunay ang laban na to na di tayo pantay-pantay. So 4 points no J Black at 4-10. Pero 4 points bigay ko sa kanya. Matatapang, yun ay pagsapalaran, parang gano'n. Binigyan ko yun. Yung hero, kung paano niya ginamit, pinuntosan ko yun. Shoutout kay Hero, nakasama ko. Dati mag-ilang shows yan sa Cebu. At pinapakinggan ko once in a while music ni Hero, solid. Watawat ng komunista, red flag, bigay ko na rin yun, tsaka yung remit. Yun. So, ang dami lang madami akong nakita na parang weak angles kay J Black. Kaya minsan kahit creative, ang hirap puntusan. Parang gano'n, parang ang hirap mag-agree, no? So, 4 points bigay ko sa kanya. Round 3 ni Vit tayo. Kumbaga kung kunwari babattle ako, tas kalabang ko sila parehas, tas panoorin ko tong battle na to, ang dami kong pwedeng i-exploit sa battle na to, panlaban sa kanila. Parang yun yung tingin ko ngayon habang pinapanood ko siya. maganda naman yung maganda yung performance, maganda yung salpukan nila. Pero bilang battle MC, na syempre ako critical ako mag-isip kapag nanonood ng battles dahil wala, innate na sa akin yung ganun parang madali ko nakikita kapag may butas as much as na-appreciate ko yung strong points ng battle, no? Pero dito hindi ko ina-expect na ganito karami yung butas na makikita ko, no? Game, last round. Tinira ko na yung pulis, so para daw wala akong trabaho. Yung pa yung minention, tangina mo, battle rap is my profession! Yeah! Ganda nun. Battle rap is my profession. Panahon na, pare, para yakapin nyo yun. Kasi kumikita kayo na malaki sa battle rap Diba? Hindi mo pwede sabihin na wala kang ginagawa sa buhay. Meron kang ginagawa sa buhay. Yan yun. Nung panahon namin nagsisimula kami, pwede yun. Kasi iba pa yung landscape nun. Hindi pa kami kumikita ng ganyan. Hindi pa ganito kalaki. Pero ngayon, ang laki na Yan na yun. Ang daming pwedeng maging full-time na battle MC. Kapag nasa tamang stature ka na. Kaya mo kumita. Yung kikitain mo sa ilang battle sa isang taon, katumbas yun ng pagiging regular na work. Ganun, kayang higitan. 'Di ba? So, na yun, kailangan maintindihan na ng mga battle MCs, lalo na sa flip top, na profession yan. Hindi siya parang wala kang ginagawa, ganun. Meron, tama. 'Di ba? At hindi natin mas maiaangat kung ang tingin natin sa ginagawa dyan is hindi work, hindi importante. Parang kanya kulang ang pera lagi sa arts. 'Di ba? Sa music. Dahil ganun
ganun tinitingnan ng ibang tao yung ganyang ginagawa natin, di ba? So, astig na silip yung rebat na yon. Pero, totoo. Totoo yun, pare. Number 1 in the world ng flip top. So, para maging parte ka ng flip top, may ginagawa ka sa buhay mo. Di ba? Yun. Kailangan nyo matandaan yun, pare. Pati mga MCs na nakakanood ito. Kailangan nyo ilagay sa puso at sa utak nyo yun. Na ganun. Hindi mo na pwedeng gamitin yung angle na yun. Yo. Yeah. Ganda. Ay, pangit ang mali na lang, mga ribat. Yan. Mabait si GL. Pero nung finals ako ay nagkupal. Ayoko kasi ng mga champion hindi natural. Pero yung ibang champion, alam ko, matagal lang wala sa lugar. Kasi ito, nung nanalo, nag-endorso ng sugal. Bisaya kampiyon pero hindi espesyal. Hindi na line up sa mga Bisaya Music Festival. At tinurog ni M-Site sa Cebu kasi pilit yung technical. Putai sa buhay champion na estilong pedestal. Dinurog ni M-Site sa hometown bilang kampyonato. Kay mo at Krega, Vitrum, di rin nanalo. Panis ka sa tropa mong si Range. Alamin ng mga tao. Kasi dito sa Cebu, ikaw pinapatay ng dayo. Tapos yung premyo, pinangsya mo pa. Kaya karera niya wasak. Kaya karera niya wasak. Puro droga, walang kultura, sindikato lang bayad. Kaya yung title mo nung una, matagal na yung basag. Yung kay GL, walang kwenta. Yung sa'yo, walang abag. Pero bakit ba siya nag-drugs? Kahit buhay naman na klaro. Bamarangya, ayos pamilya, Bisaya lang masyado. Walang kudyok ng tropa para magdroga para lang imahe na gago. Samantalang kami sa Cavite, gusto na namin magbago. Mar! Kaya putang ina ng anak mo. Uy! Ay. Bakit? Kasi may waksi na tatay. Para maangas karakas sa mga kriminal, hanay. Ice, paglaki mo, itong round ko, gawin mong pang-agapay. Ang magtrabaho ng patas, ganyan maging tough guy. Wala ka ng kwentang amalaap ang kwentang asawa. Yung asawa na pinopost niya nakahubad. Ang kapal ng katawan, ang solid na mga pats. Kahit... kahit medyo masarap, yung mukha niya ang wak. Nagjakol ako sa picture niya, pinilit ko ma-attract. Sa misis ni J-Black, ako'y nag-call Jack. Inaamin ko yan. Pero para tirahin ako, wala ang karapatan kasi hindi ako nilabasan. Hindi ko gusto yung angle, parang, kumbaga, ang 2010 ng angle, pero pinuntasan ko hindi alam. Asawa ba yan? Hindi ko maramdaman. Kasi parang bitch mo lang tratuhin kaka-post mo ng katawan. Okay sana kung hubadera parang An Mateo. Kasi hindi yan artista. Wala siyang talento. Isa siyang taong pribado at wala sanang kwento. Kaso sira na yung pangalan niya kasi asawa siya neto. Ba-post pa, bastusin mo pa. Kanyang reputasyon, di mo inisip yon. Mabait siya, pero ugali mo masisilip doon. Pero pag dinaldi ako ng asawa niya, puta legit tol. Kakain ako ng Bisaya parang aswang sa Sikihor. Alam mo, kahit kupal ako sa lines at may pilong kaumay, alam nilang di ako bastos sa real talk na buhay. Niligtas ko lang yung asawa mo gamit weirdo na husay na di mo nagawa bilang champ ng isang buhay. Champion puro iyak kasi sagla, what the fuck? Nagsugal at nagdrugs at bilang asawa, palpak. Habang ako, daming gigs, daming ganap, daming nagpapalapag. Putang ina kahit hindi ako champ, nabubuhay na ako ng rap.
At di man champion, tangin ako yung bagong master. Nagkatag ng bagong standard kung paano bumatel. Ako yung goddamn, ako yung swagger, bagong idol na rapper. Hindi ko kailangan ng title, J Black. I am the title! Maganda lang sana kung hindi ginamit ni Vitrum yung title sa line before, no? Para hindi redundant pakinggan. Pero pinuntusan ko pa rin, I am the title. At lapat pa rin to sa game, even I rise on top. Tumitres pa sa domain ng mga acting gods. Ito ang bagong era. Bawal na dito fucking whack. I am the goddamn, I am the title, I am the battle rap. Nasa kasaysayan, pamantayan, sulit drill yun. Kumbaga sa Bisaya, nandun ako sa history lesson. Kung champion lang ang title mo, tangin na mo, weak yun. Kasi sa flip top, may undefeated, most viewed, meron ding Vitrum! Vitrum worldwide! Pag sinabi kong world, sabihin nyo ang wide, world! World! Pag sinabi kong bit, sabihin nyo room, bit! Bit! Ganyan mag-rap, champion! 343. Mas maikli pa rin, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points, yo. Battle rap is my profession. Rebat, yun nga. Ang gandang ano nun. Once and for all, tigil na natin yung narrative na yun, no? Na walang ginagawa sa yung ganyan, yung mga battle MCs. Dahil meron. Kumikita tayo ng malaki dyan, yo. Ewan ko kayo, pero malaki, kumikita ako ng malaki dyan dati. So, hindi mo siya pwedeng iisang tabi at isipin na parang wala lang siya. Di ba? Di din nanalo. Nakalimutan ko na kung paano yung ginamit yun. Walang ambag. Bisaya lang masyado. Cavite, gusto na namin magbago. Ang kulit eh, no? Hindi ako nilabasan. Asawa siya neto. Tapos yung aswang sa Sikihor, tsaka yung I am the title. So, yun. All 3 rounds nakuha para sa akin ni Vitrum. Maganda yung performance ni J Black dyan. Pero yun nga, marami siyang angle na hindi ko lang napuntusan talaga. Siguro, kung pwede mo sabihin na subjective pagdating doon dahil di ko pinuntusan. Dahil butas yung mga angle na yun para sa akin. Pero sa tingin ko para sa iba effective yun. So, sa tingin ko yung round 2 and 3 ni J Black, maaring malakas yan sa ibang judges. Pero yun, ako hindi ko siya napuntusan na maayos. So, tingnan natin sabihin ng judges. So, posible siguro na round 1 si Vitrum, round 2 and 3 si J Black para dito sa crowd o dito sa ilang judges. Round 3 hindi ako sure, pero 2 tingin ko marami magsasabi na J Black yun. Although sa akin hindi, yun. Luma 15, Vitrum versus J Black. Mag-iayos po ang beses para sa kanilang pareho. Ay lang, baliw ng laban na yun. At shoutouts nga pala kay J Black. Kinalaban niya yung Isabuhay 2024 finalist sa loob ng 2 araw. Oh, so yun nga, no? Ganun pala yung nangyari kay J Black. So props sa kanya, hindi biro yun. Solid. Ano lang, talagang yun nga, magkaiba kami ng way of thinking pagdating sa angles kanya hindi ko napuntusan lahat, no? Mga kasama natin, alam niyo yan. Ang boto ng Urado, tingin ko, panalo talaga tayo lahat doon. Pero ang boto ng Urado, 3-2, magigay para kay J Black. Yun lang nga, J Black. Nice battle. Okay na kaya. Sabihin na natin hindi ko natanggap nung una yung talo kay Mot, pero ito parang hindi ko rin matatanggap kasi parang pag tinignan sa replay ko, panalo din talaga si Vit. Okay na yun, Vitrum. Isa sa mga shoutout kay Papa Kels din pala at Hypebeat at Unhinged. Binoto ko si J Black. I think ako yung last na nag-vote. Para sa akin,
dapat sana yun eh. Pareha silang entertaining, pero pagdating sa entertainment, feel ko mas labang si Vitro. Kaso, sa yung mga punches talaga, feel ko naman si J Black. Although entertaining si Vitro, kung pwede nga lang, tabla na lang, pero mas preference ko talaga yung punches. So, mas nakita ko yun kay J Black. So, binigay ko kay J Black yung rounds 2 and 3, Vitro round 1. Yo, Rafian, binoto ko si Vitro, ako yung isang bumoto sa kanya. Bale, ginawa ko nung round 1. Putangin na sobrang lakas na nung rounds ni Vitro, ay ni J Black, I mean. Pero yung mga rebuttals ni Vitro dun sa round 1 niya, sobrang pasok na pasok yun. Tapos yung buong linya niya, akala ko kuha na ni J Black yun, pero nung bumanat si Vitro, nakuha niya para sa akin. Yung round 2, kahit isang angulo lang yung ginamit ni J Black, feeling ko sobrang lakas pa din. Kaya yung round 2 ko, binigay ko siya na tabla para sa kanila parehas kasi sobrang galing din yung round 2 ni Vitro. Round 3, yun yung parang naging ano sa akin na ang binoto ko doon si Vitro kasi pareha sila may mga dull moments sa round 3 pero feeling ko mas madaming magandang moment si Vitro nung round na yun. Kaya putang na, pero sobrang solid na laban. Props sa kakupalan ni Vitro. Tas sobrang lupit din ni J Black kasi dalawang sunod na gabi siyang bumatel. Pero yun, boto ko round 1 and 3, Vitro. Yeah. Ayun, putangin ang laban yun. Ayun, ako, isa ako sa bumoto kay Vitro. Per round, binoto ko sa round 1. Binigay ko yun para kay Vitro kasi sobrang effective niya. Parang andun pa rin yung adrenaline effect nung ginawa niya kay GL. Parang yung style niya talaga, nadala niya dito sa Cebu. Props sa'yo, Vitro. Round 1 kay Vitro yun. Then, ang problema sa round 1 ni J Black, parang hindi niya na-open na maayos para sa akin. Tapos nabitin ako sa ano niya, mga angle. Tapos yung round 2, binigay ko yung kay J Black. Yung one angle na ginawa niya, ini-stretch niya ng ini-stretch, putang ina. Napaka-effective. Ang hirap gawin nun. Tapos yung round 2 ni Vitro, parang yung pangungupal niya hindi na ganun naging effective eh. Gawa nung ginawa niya sa round 2 ni J Black. Then yung round 3, parang pinakamainang round ni J Black para sa akin yun. Tapos binigay ko yung boto ko para Vitro. Congrats J Black, props Vitro. Yun, isa ako sa bumoto kay J Black. Kung pwede lang, sana patas na yun eh. Pero doon ko na lang sa unang round nakuha yun ang slight ni Vitro. Siguro nagpa-factor in din siya yung pangalawa. Sa round 2, larong-laro na kay J Black yun. Tingin ko sobrang ganda ng atake niya na ginamit against kay Vitro. Sa 3, although mas entertaining si Vitro sa buong battle, mas laugh trip. Pero tingin ko mas makulay yung mga anggulo ni J Black eh. Mas unique, mas fresh para sa akin yung mga ginagamit niyang angles and yun, binoto ko si J Black. Yo, Laridel, Candelabra, sobrang solid ng battle, kahit sino pwedeng manalo. Hindi ko na lang siya ginudge per round kasi sobrang hirap talaga. Silang dalawa ay may pareho na punto. Ang deciding factor ko na lang siguro is yung creativity ng angle. Merong konting paulit-ulit na angle si Vitro na about Bisaya, pero entertaining naman yun para sa akin, sobrang solid. Pero kumbaga kung i-spit yun ng ibang AMC, yung mga linya ni Vitro, hindi yun magiging effective. Parang naka-built-in lang talaga para kay Vitro. Otherwise naman kay J Black naman, kung yung creativity niya ng pag-create ng mga angles, hindi siya tumatakbo, parang andun siya as a whole. So, kahit sino pwedeng manalo sa concept lang talaga at sa creativity ng angle. J Black. Yeah. So yun na nga ang ano. Ayun, solid na battle. Puta, parang ako yung naging taga Cebu eh. Lakas eh. Sobrang solid na laban. Ayun, parang damgo ko yung nalo pero syempre, wala tayong pakialam doon. Quality yung laban, maganda yung performance ko. Para ako nag-build from worldwide. This is a fucking world tour, man. Pagkatapos ng finals, yung career ko, alright! Kasi Bitrom sa Visayas, Bitrom worldwide! Yeah! Worldwide! Worldwide! Worldwide!
Halos wala akong masabi. Parang sobrang, isa yun sa pinakamasayang battle na na-experience ko. Talagang, alam mo yun, yung palitan namin doon. Kaso nung round 3, tingin ko doon na, parang tanggap ko na matatalo ako. Pero salamat pa rin kasi nakuha natin yung panalo. Panalo kaming dalawa ni Vit sa laban na yon. Lumamang lang ako sa judges, pero alam ko naman, magiging hati din yung opinion ng mga tao doon. Pero sobrang shoutout kay Vitrum. Binigyan niya ng napakagandang laban. Kami dito, sobrang respeto Vitrum. Isang anggulo lang, isang round. Pero mga sinabi ko'y tunay ito. Anggulo na alam kong masakit para sa'yo kasi itong anggulo na to, ang dahilan kung ba't anggulo ng buhay mo. Ayun, kaya rin ako gusto bumatel para ma-exercise ko pa yung creativity ko. Gumagawa ako ng album, so matagal akong di lumaban, na-miss ko yung pakiramdam, so makakatulong sa akin yung pakiramdam na naghahanda para sa laban, yung lumaban, mag-perform para lumaban. Ayun, maglabas na ng album this year. Nasa malapit na, yan, nalabas yan. Tapos battle, di ko pa alam, pero grabe yung pakiramdam ko ngayon. Ayun, tuloy pa rin sa survival mode. At syempre Dark Horse Clothing, collab namin. Ano nga yun? Represent collab pala, sorry. Represent collab ng Dark Horse at Flip Top. Abangan nyo soon. Masyado lang yung artist ko, metikuloso. At may mga bagong release din kami. Spatan nyo, Dark Horse Clothing na page. Score kayo doon. Yun. Ayan, salamat sa mga sumusuporta, sa mga nakakasama sa ginagawa sa buhay, sa mga pang-araw-araw na ganap, sa mga nakakatapikan sa mga pinagdadaanan. Ayan. Sa mga sumusuporta, sana di kayo mabigo sa mga pwedeng gawin ngayong taon at di kayo ma-disappoint sa mga nangyayari na kung ano man. Ayun. Ayun, shoutout sa inyong lahat. Alam ko mas marami yung nangi-hate sa akin ngayon. Alam ko naman dahil sa mga pangit kong pinakita, mga resulta ng desisyon ko, pero shoutout pa rin sa inyo at sa mga sumusuporta sa akin. Patuloy lang ako ano man yung mangyari, hanggang binibigyan pa ako ni boss ng tiwala. Andito pa rin ako. Shoutout sa inyong lahat, kayo nagpapalakas sa liga. Yeah. Shoutout sa parehas, Vitrum tsaka J Black, yo. Hindi ko matandaan kung sino sunod na battle na re-reviewin ko, pero ito na yon. So sa lahat na nag-request, ito na pare. At salamat sa lahat na nanonood sa channel ko, sa lahat na nagpapaabot ng appreciation at good vibes. Tandaan nyo, itong channel na to pare, ayoko ng mga buwiset dito, so parang alam mo yun, basta sinabi ko na dati yun, para safe space to para sa atin. So kung isa ka sa mga magko-comment dito ng bullshit, di ba, hindi problema sa akin na mabagal na mas konti yung views o mas konti yung subs. Hindi namin kayo kailangan dito, yo. Gusto ko ito para sa mga okay. Para sa mga okay lang. Yeah. Yun. So, salamat. At kita-kits tayo ulit. Masaya ng bawat horado tuwing Monday at Friday. Yun din pala, no? So, naging mas late ng 1 oras ata yung mga upload ko dahil DST dito. So, basta yun. MWF, mga bandang 1:00 ng tanghali, ng hapon, kung ano man ganon. Spatan nyo na lang. So, yun. Salamat, yo. Peace.